totoo lang, pera tsaka power of endorsement. Pero yung joke niya, wala na. Kaya nga, merong tuloy sinasabi, etong si Vic Rodriguez, si Attorney Vic Rodriguez, patungkol ho dito kay Vice Ganda. Oh. Ang ating pong pamagat, August 15, 2025, i-boycott at ihuhulog. Dalawang topic po ito. Yung i-boycott, ito po yung usapin naman doon po sa nagsalaula sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutya kay Tatay Digong. Doon sa taong kumutya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung die-hard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa The Hague nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan. Naku, yari ka ngayon. Yung sahod po ngayon, sana ay mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC, at hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda, yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag ho muna tayong mag-McDon't. Wag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na Vice Ganda. Wag po nating tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. Kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Naku, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDon't muna tayo, McDon't. Jollibee. O kaya isa pang homegrown na produkto. Yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDon't. Wag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya Vice, bisyo eh. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Wag ho kayong magsugal. Wag ho kayong maniwala. Ang kumikita lang ho dyan yung Vice Ganda. Sa sugal, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Magbanat tayo pare-pareho ng buto, kagaya ho ng ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin lahat po. At yung pangalawa, yung ating titulo, ihuhulog. Ito po naman ay after my own malalimang analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa. Yan, ibang issue na po yan. Pero ang sinasabi lang ho dito ni Attorney Vic, it's time, di ba? Para itong loko-loko na ito ay matuto din sa buhay. Maano lang kasi kita natin bumagsak yung kanyang di ba, nabawasan ng 1 milyon yung kanyang subscriber. Malaking bagay yun, di ba? At the same time may balita nga, di ba, na si Hart Evangelista ang ipinalit sa kanya. Ngayon, para iparamdam talaga natin doon sa mga, kasi etong tao na ito, wala saan ang problema eh. Wala namang problema na ikaw ay magbigay ng iyong opinion mo patungkol sa isang tao. Kaya lang, merong limitasyon. Di ba? Halimbawa, tayo, di ba, meron tayong mga hindi na nagustuhan nung panahon ni Pinoy. Pero patay na yung tao eh. Hindi na maganda ang kanyang para tayo pa ay manlait dun sa isang tao. Pangalawa, si Chris Aquino.
Di ba? Kita naman natin na nagkakasakit si Chris Aquino. Ako, hindi rin ako pabor. Nabababuhin nyo pa si Chris Aquino. Di ba? I mean, may limitasyon. Di ba? Wala na sa gobyerno yung kapatid niya, wala na rin sa gobyerno, hindi naman nasa gobyerno to si Chris Aquino. May sakit pa. Huwag na natin idamay kung ano mang kasalanan ng mga dilaw. Di ba? Sa akin, ganoon din kay Pangulong Duterte. He is suffering there na ano na. So may limit sana. So, dahil sa kabastusan ni Vice Ganda, ito'y kalayaan niya. Kalayaan din natin na i-boycott ang mga ini-endorse niya. Kalayaan natin. Kaya tayo din ay nananawagan, tulad ng pananawagan ni Atty. Vic, na i-boycott natin ang McDo. Una-una, hindi naman para sa akin, hindi ako nasasarapan sa McDo. Minsan, masarap. Kaya lang, pag wala na lang akong makain. Alam mo yun? Pero it will never be my choice of food. Pag wala na akong makain, para mabilisan lang, kasi drive-thru lang, di ba? Pero kung may Jollibee, mas gustuin ko yung Jollibee kasi parang mas ano pa sa akin. Although hindi ko rin masyadong gusto kasi fast food din kaya nga di ba, tuwan-tuwa ako dito sa Five Guys dito. Kasi yung Five Guys dito, yung burger talaga nila, talaga nga namang beef. Pag kinain mo yung burger, tanggalin mo yung tinapay, talagang beef. Sa atin, hindi lalong-lalo na ang McDo. Ewan ko. Sabi ko nga, peke na nga. Hindi naman sa peke, pero may halo. Di ba? O hindi pure. Di ba? Na masasabi nating yung kanilang beef. Sa tingin ko, pati ba naman yung endorser, peke? Di ba? Peking babae. Di ba? And then, hindi ko sinasabing So, sa atin lang, ano na ho natin, bigyan natin ng matinding lesson itong si Vice Ganda para yung kanyang kabastusan ay mabawas-bawasan naman. Diba? Kabastusan at sana, alam mo yun, matuto na siyang, sandali, pumreno ka naman minsan. Huwag mo namang idama yung mga hindi na dapat idamay. Ang dami mong pwedeng batikusin dyan Diba? I mean, ang daming kapalpakan sa gobyerno ngayon. Yung wala pa sa gobyerno ang babanatan mo. I mean, how are you paid? Hindi, that's my question. Are you paid by this government o by someone sitting in the government? Kaya tinatamaan mo mga Duterte kasi sure ako meron dating kaya tinanggihan ko kasi babanatan daw ang mga Duterte. Hindi. Kasi ang sa akin nun, parang una-una, hindi bayad yun hindi. Parang sinasabi niya, wag ka nang dyan, para wala ka ng kaso. Ganyan, para hindi ka na makasuhan, bla bla bla. Kasi gagastos ka pag nakasuhan ka. Basta liligtas ka na sa kaso, wala ka ng kaso kahit hindi ka nakakasuhan. Yan ang sa akin di ba? Tapos basta babanat ka lang kay Duterte. Sabi ko, ulul. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko kaya yung ganun. So ibig sabihin, meron talagang mga ganyang nilalang. I mean, may ganyan talagang grupo, di ba? So, ang tanong ko, Vice, ganyan ba ang kaya mo binabanata ng mga Duterte? Lalong-lalo na si Pangulong Duterte na wala naman ng kinalaman sa gobyerno. I mean, ang tanda-tanda hirap na nga maglakad, gusto mo pang anuhin. Di ba? O dahil ba talagang hindi lang magandang relasyon mo sa tatay mo, kaya wala kang galang sa tatay? Ano ba talaga? Anyway, maraming salamat po. Sana magkita-kita uli tayo. See you in Paris.